Parehong araw po ngayon na April 26 noong 1954, yung dumating naman na pandemic doon, yung polio vaccine, nagsimula po yung trial sa mahigit na 1.8 million, lalo na ng mga kabataan sa Amerika, sa Canada, sa Finland. At yung natuklasan na yon na gamot ay nagamit po at nagligtas sa marami sa pandemic para sa immunization ng maraming bata. Napakamapanganib nito sapagkat yung presidente ng Amerika na si Franklin Roosevelt ay napolio po siya at na-paralyze mula dito hanggang pababa, hanggang sa buong buhay niya. At yung nakatuklas po niyan ay tinawag na Jonas Salk. At yun ay naging pangalan niya, yung vaccine. And then eventually, yung Polish-born physician and virologist na si Albert Sabin, ang pumalit naman na tinawag na OPV o Oral Polio Vaccine. Ito yung kailangan natin ngayon na matuklasan na vaccine. Kaya naman, narinig ko ng ating Pangulo ay magbibigay yata ng 10 milyon ba doon sa makatutuklas ng vaccine para dito sa nakamamatay na virus. At alam nyo, yung update ngayon ng coronavirus ay halos magtatatlong milyon na ang mga naapektuhan po nito. At ang namatay ay 202,973. 200,000 na mga tao. At pataas pa rin sa atin ay 7,396 at meron ng 511. At nababalitaan natin, kabi-kabila sa mga lugar natin, ang mga may coronavirus na nakamamatay. Kaya nawa, kahabagan tayo ng Panginoon na makatulong itong ginagawa ng ating Pangulo at ang lahat ng mga involved dito sa ating bansa at sa marami na tayo ay maproteksyonan dito sapagkat nanganganib ang marami at wala siyang sino-sino, kahit na sino ka pa man, ano man pinag-aralan mo, marami na ang namatay. Gusto kong i-connecta yung patungkol sa kamatayan at sa pagsamba. Sapagat yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Maging dito sa ating pinag-aaralan sa Lumang Tipan, sa aklat ng mga awit. Dito sa aklat ng awit 90 ay kanyang pinapahayag dito na ang buhay ng tao ay napakaikli lamang. Sinabi niya na 70. At kung mabuti-buti ay umaabot ng 80, subalit ang lahat ng ito ay puno ng kahirapan, puno ng kaguluhan, ng kapaitan at kamatayan. At sa ginawa ng virus ay maraming hindi nakaabot ng 70. Kaya totoo ang sinabi ng awit na ang buhay ng tao ay para lamang usok na nakikita mo ngayon, maya-maya ay wala na. Pero ang Diyos ay, in comparison, ay eternal, walang hanggang sa walang hanggang. At itong bahagi na ito ng aklat ay nagpapahayag na ang Diyos ay nasa kanyang trono, hari na mga hari, makapangyarihan sa lahat, may-ari sa lahat. Siya'y nararapat na sambahin, sapagkat siya ay ang makapangyarihang Diyos. Siya ang Diyos na lumikha ng lahat. Siya ang Diyos na nagbibigay ng ating inumin sa araw-araw, ng ating pagkain sa araw-araw. Lahat ng mabuting bagay na ating nararanasan sa mundong ito ay mula sa ating dakilang Diyos na buhay na nagpahayag sa banal na salita ng Diyos. Kaya dapat lamang kagaya ng ating pinag-aralan kaninang umaga, na tayo'y magbigay luwalhati sa Kanya at tayo'y magalak lagi sa ating buhay makapangyarihan
at dakilang Diyos. Gusto ko na ating pag-aralan ngayon ang salita ng Diyos sa aklat ng awit 95, awit 95, awit 95. Sapagkat pagkatapos doon sa awit 94 na kung saan ay may paghatol ang Diyos, ngayon ay may panawagan ang may awit na sila'y magpatuloy sa paglapit at pagsamba sa Diyos. At ito'y mahalagang-mahalaga sa ating kapanahunan sapagkat bago pa lamang dumating ang virus na yon, ay maaari mong siyasatin ang iyong buhay. Anong uri kang mananamba? Masasabi mo ba bago nagkaroon ng COVID, ikaw ay tapat na sumasamba sa Diyos at nagbibigay ng nararapat para sa Kanya na lumikha sa lahat sa iyong buhay at nagkaloob sa iyo? Kung kalooban ng Panginoon, ika'y makaligtas sa COVID na ito, nawa may pagbabago na mangyari sa iyong buhay. Narito ang salita ng Diyos. Awit 95, halik kayo. Tayo'y umawit sa Panginoon. Tayo'y sumigaw ng may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa Kanyang harapan nang may pagpapasalamat. Tayo'y sumigaw ng may kagalakan sa Kanya na mga awit ng pagpupuri. Sapagat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Nasa Kanyang kamay ang mga kalaliman ng lupa at ang mga kataas-taasan ng mga bundok ay Kanya rin. Ang dagat ay Kanya, sapagat ito'y Kanyang ginawa. Ang Kanyang mga kamay ang lumikha ng tuyong lupa. Parito kayo, tayo'y sumamba at yumukhod. Tayo'y lumuhod sa harap ng Panginoon, ang ating manlilikha, sapagkat Siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng Kanyang pastulan at ang mga tupa ng Kanyang kamay. Ngayon, kung inyong papakinggan ang Kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Gaya sa Meriba, gaya ng araw sa ilang sa masa, nang tuksuhin ako ng mga magulang ninyo at ako'y subukin, bagamat nakita nila ang mga gawa ko. 40 taon, kinamuhian ko ang lahing iyon at aking sinabi, bayan na nagkamali sa kanilang puso at hindi nila nalalaman ang aking mga daan. Kaya't sa aking galit ako'y sumumpa at sila'y hindi dapat pumasok sa aking kapahingahan. Yan, mga kapatid at mga kaibigan, ang salita ng buhay na Diyos na tunay na may pag-anyaya sa kanilang selebrasyon ng pagsamba sa Diyos na Hari na mga hari, makapangyarihan sa lahat, Diyos na mahabagin, ang tunay na tagapangalaga, pastol ng ating buhay. Bagamat Siya'y napakataas na Diyos, Siya'y napakalapit sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang pagmamalasakit. Pinapakita dito ang napakamahalaga na gawain ng taong kagaya mo na Kanyang nilikha, ang pagsamba sa Kanya na tunay at buhay, makapangyarihang puno ng biyaya at pag-ibig ng kahabagan at ganun din Diyos na humahatol. May paanyaya ng pagsamba sa Kanya ng may kababaang loob, may pagpapasalamat, may pagpapasakop, may pagtitiwala, may kagalakan, may tunay na pagsamba
at may pagsunod sa kanyang kalooban. Kumusta ang buhay mo? Kumusta ang buhay mo, kapatid at mga kaibigan? 202,000 na tao. Tapos na ang lahat. Dadagdag ka ba sa listahan na yon? O mga tao, mga kaibigan, kinakausap tayo ng Diyos na mayroong kang tungkulin na kilalanin at sambahin at purihin ang iyong Diyos na manlilikha. Subalit, nakita natin din na mayroong babala. Nakita natin ang damdamin ng Diyos sa mga tao na kanyang pinagpakitaan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagkalinga, ng kanyang pangako, ng higit na buhay. Kanilang binaliwala, kanilang pinagmatigas ang kanilang puso. Kung kaya't ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang damdamin at inilagay sa banal na salita upang mabasa mo, marinig mo na siyang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman. At hindi nagbabago ng dinidemand niya sa iyo, ng hinihingi niya sa iyo, at siya'y may karapatan bilang Diyos. Mga matanda, mga bata, narito ang mensahe ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, mga minamahal sa buhay, mga kaibigan namin, inilagay kayo ng Diyos sa inyong tahanan, sa ating tahanan, upang malimitahan ang ating pagkilos, paggawa, sapagkat marami sa atin walang panahon na makinig sa Kanya. Ang mensahe dito sa Kanyang salita ay huwag mong patigasin ang puso mo ngayon. Sumamba ka sa Diyos at makakatagpo ka ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. At sapagkat karapat-dapat sambahin ang tunay at buhay na Diyos dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan at kabutihan. Mahaba ba yung mensahe? Ulitin ko, huwag mong patigasin ang puso mo ngayon. Sumamba ka sa Diyos na buhay at totoo. Ika'y makakatagpo ng kapahingahan sa iyong kaluluwa at sapagkat siya'y karapat-dapat sambahin, siya na tunay at buhay na Diyos dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan at kabutihan sa lahat at sa iyo. Gusto mong paiklain ko pa ang mensahe? Eto, sumamba ka. Kung hindi, mamamatay ka. Yan lang ang tandaan mo ang mensahe ngayong araw na ito. Sumamba ka sa Diyos na nagpahayag sa Biblia o mamamatay ka. Tandaan mo, ang kamatayan hindi kagaya lang ng pag na-virus ka, wala nang libing-libing, wala nang funeral, walang service. Diretso ka doon sa pagsunog. Hindi mo na makikita ang iyong pamilya. Hindi natin makikita. At baka akala mo tapos na, hindi pa. Sapagkat sa Biblia, ang Diyos na nagbigay ng buhay at may karapatan ng buhay ay nagsabi sa huling bahagi ng salita ng Diyos sa pahayag sa Revelation 20:11-15. Makinig ka dahil may mensahe sa iyo, sumamba ka o mamamatay ka. Revelation 20:11-15. At nakita ko ang isang malaking trono puti at nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak
na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At iminigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At hinatulan bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Pahayag o Revelation 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So ang kamatayan ay physical, lahat tayo'y babalik sa lupa, at ganun din spiritual. Kung hindi ka sumasamba sa tunay at buhay na Diyos, ikaw ito, na duwag at hindi nananampalataya at namumuhay sa imoralidad. Kung ikaw ay humihinga pa ngayon, may biyaya ang Diyos. Nais niya na ikaw ay magising sa katotohanan, na ginawa ka niya at inilagay ka sa planetang ito upang ikaw ay magalak sa iyong manlilikha. At siya'y nagliligtas at nagpapalat hindi lamang sa katawan, higit sa lahat sa kaluluwa at sa buhay na walang hanggang kay Hesukristo na kanyang anak. Hatiin natin ito sa dalawa, ang salita ng Diyos. Ang narinig natin, number 1, worship. Number 2, warning. Pagsamba at pagbababala. Number 1, ang pagsamba. Ito ay napakamahalagang tungkulin mo sa iyong buhay. Yung pinag-aaralan natin kaninang umaga, ito tuloy natin ito, na tanong ay, ano bang dahilan bakit ka nilikha dito? Hindi ka lang parang kabuti na sumulpot dito at gawin ang gusto mong gawin. Ikaw ay tao, hindi ka hayop. Ikaw ay tao na ginawa ayon sa wangis ng Diyos. At ang layunin ng Diyos sa iyo ay mabuhay ka, kumain, uminom, gumawa para sa kalawalatian ng iyong Diyos. At ikay magagalak dapat sa Kanya. At umaasang sasama ka sa Kanya. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Ibig sabihin ay pagsamba na katanggap-tanggap sa Kanya. Bagamat ang ating pagsamba sa espesyal na paraan ay ginagawa sa unang araw ng linggo, ang araw na ito, ang buong buhay natin ay buhay ng pagsamba sa Kanya. Subalit may espesyal siya na utos at pagpapala sa sama-sama na pagsamba ng Kanyang mga tao. Saan man inilagay ka sa probidensya ng Diyos. Alam niyo, naligtas ako sa Saudi Arabia. Wala akong lasa sa mga pagbabasa ng Biblia o pakikinig ng salita ng Diyos. Pumunta lang ako sa Saudi kasi nga 8 lang kami magkakapatid. Ako ang panganay sa lalaki. At nung namatay ang aming ama, ay pinilit ko na lumayo doon sa disyerto upang humanap ng pera para lang masuportahan ang aking pamilya. Subalit ang layunin ng Diyos ay turuan ako na ako'y mapapahamak dahil sa aking kasalanan. At doon sa lugar na pinagbabawal, narinig ko ang tinig ng Diyos na pinapangaral mula sa Biblia. Kaya ako ay nakatayo ngayon sa inyong harapan dahil sa habag ng Diyos. At ako'y sumasamba sa Kanya.
at naghahangad na lumago ng higit pa sa pagsamba sa Kanya. Naway ganyan din kayo. Nawa sa naranasan nating pandemic ay mag-alab ang dahilan ng paglikha sa iyo, ang pagsamba sa Kanya. Dito ay may paanyaya sa verse 1 and 2 ng salita ng Diyos. Oh, halik kayo! Tayo'y umawit sa Panginoon, tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa Kanyang harapan ng may pagpapasalamat. Tayo sumigaw ng may kagalakan sa Kanyang mga awit ng pagpupuri. Bagamat may bago sa bagong tipan, sapagkat ang sumasamba sa Kanya ay sasamba sa Espiritu at katotohanan, sa patnubay ng Espiritu Santo ng Diyos at sa pagnubay ng katotohanan ng salita ng Diyos, lalo na sa bagong tipan. Ang pagsamba ay ayon sa pahayag ng Diyos, hindi sa imahinasyon ng tao, hindi sa mga tradisyon ng tao, hindi sa mga hindi sinabi ng Diyos. Ang Espiritu Santo ng Diyos ang nagsasabi paano tayo lalapit sa Kanya ng pagsamba na tinatanggap niya mula sa banal na kasulatan. Ngunit sa lumang tipan na may prinsipyo na hindi nagbabago ang katangian ng Diyos. Kaya yung paanyaya dito sa English translation ay come. Pero may mga komentaryo na nagsasabi ng ibig sabihin ay walk, may pag-utos, move it. May pag-utos na ako ay sumamba. Makikita natin na ito'y karapat-dapat at ito'y tamang tugon ng kumikilala sa Kanya at puno ng pagpapasalamat sa Kanya. Subalit hindi lang ito paanyaya, it's up to you kung ika'y sumama o hindi. Ito'y salita ng Diyos. Ito'y nararapat sa mga nilikha niya at umaasa sa Kanya. At dito, sa pahayag na ito, ay pinapakita na sa pagsamba ay nakasentro sa Diyos, hindi sa tao. Hindi ka sasamba para sa iyong mga nais lamang na matanggap sa pagsamba, sa iyong pagpunta sa iglesia. Ikaw ay tinatawagang sumamba upang ikaw ay magbigay ng nararapat sa Kanya. Ikaw ay magbigay ng kalugod-lugod sa Kanya ayon sa Kanyang salita. Kaya ang tunay na pagsamba ng may kagalakan ay nakasentro sa Diyos. Maaring iba sa inyo nagtataka, ano bang ibig sabihin ng Reform na yan, Reformed Baptist Church? May historya po naman yan, madali lang naman, pindutin ninyo sa Google at may history ng mga reformer na nais nila, sentro ang Diyos sa Kanyang salita. Kaya dito may pulpito dahil nakasentro tayo sa Diyos. Nais natin na sa ating mga gagawin, ang Diyos ay sentro sa lahat, hindi tayo, hindi ang sinuman, hindi ang pastor, hindi ang sinuman, ang Diyos. Nais nating bigyan alayan ng pagsamba, ng pag-awit, ng may kagalakan. Hindi nakasentro sa ating mga sarili. At may invitation dito na kilalanin natin ng Diyos. Mababasa natin yan sa susunod na mga awit na ating pag-aaralan, awit 100. At meron ditong pagpapahayag, bakit kinakailangan natin siyang kilalanin, siya ang ating bato ng ating kaligtasan. Sa bagong tipan, siya'y sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na ating sambahin ng may kagalakan at siya'y nakasentro sa ating pananambahan, isang Diyos na may 3 persona. Ito'y paanyaya din ng komunidad. Hindi ito pagsamba ng kanya-kanya o may personal na pagsamba. Mayroong pamilya na pagsamba, pero mayroong panawagan, may utos. Sa Hebreo 10:25, huwag ninyong pabayaan ang inyong sama-samang pananambahan at yan ay 4 na utos ng Diyos.
Huwag ninyong pabayaan. Ito'y imbatasyon sa komunidad. Come, move, walk. So, kumusta ang iyong pananambahan? May pagpunta ka ba dahil ito ang kalooban ng Diyos? Dahil ito ang siyang nararapat. At may hangaring ka bang makilala siya ng higit pa? At ika'y pupunta sa komunidad na inilagay ka ng Diyos sa komunidad. Hindi sarili mo ang naglagay lamang sa komunidad. Ika'y tinawag ng Diyos na ito na dapat ninyong sambahin na sama-sama bilang mga magkakapatid na kung saan sa inyong mga awitan, sa inyong mga panalangin, sa inyong mga pakikinig, ay nakasentro kayo sa Diyos, hindi sa inyo, sa isa't isa. Kumusta tayo dito sa Cubao Reformed Baptist Church? Kinakausap ba tayo sa pandemic na ito? Mga membro, mga gustong magpamembro dito, sa kalooban ng Diyos ay babalik tayong lahat dito na sama-sama. May ganito ka bang puso na nais mong makilala siya upang maibigay mo ang nararapat para sa Kanya? At may pagpapasalamat ka na isinama sa komunidad. Hindi ka lone ranger. Hindi ka lang nais na mag-spend ng 1 oras, 1 kalahati at nawawala ka ng parang bula. Itong pandemic na ito'y pinadala ng Panginoon upang ating siyasatin. Mga kapatid ko, lahat tayo may pagkukulang dito. Kaya dito'y dinadala tayo na ang pananambahan ay sa Espiritu at katotohanan sapagkat kailangan natin ang Holy Spirit upang ilapit tayo sa krus ng Kalbaryo. Masdan mo ang iyong Diyos naghirap na namatay upang ikaw ay makasamba ng katanggap-tanggap sa Kanya. Hindi natin kayang gawin without the Holy Spirit na maibigay natin ang nararapat para sa Kanya. Magawa natin ang kinalulugdan Niya sa pag-awit, sa pananalangin, sa pakikisama, sa pagkikinig sa Kanya. At dito ay may attitude ng pagpapasalamat. Lumapit sa Kanyang harapan ng may pagpapasalamat. Sa bagong tipan o ng Thessalonica 5:18, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Hesus Kristo para sa inyo. Mahalaga sa ating pagsamba ay puno ng pagpapasalamat sa Kanya. Kaya mo bang ilista ang mga dapat mong ipagpasalamat? Ikaw ba'y mapagpasalamat? Mayroong diferensya ang iyong pagsamba kung ika'y mapagpasalamat o hindi mapagpasalamat sa Diyos. Merong mga ngaral na ang pangalan ay si Dr. H.A. Ironside. Ang siya'y kumakain sa isang lamesa ay merong nakisama sa kanya at ang sabi sa kanya kung okay lang ba na makisama sa kanyang pagkain doon sa lamesa at sinabi niya okay lang. At itong pastor na mangangaral na si Dr. Ironside ay gawain niya ang laging magpasalamat kaya siya yumukhod bago kumain. At nung natapos siyang manalangin, inangat niya ang kanyang ulo at sinabi sa kanya nang sumama sa kanya, may problema ka ba? Bakit? Masakit ba ang ulo mo kasi ika'y nakayuko? Is there something wrong with you? May problema ba sa pagkain mo? Ang sabi niya ay wala, ako'y nagpapasalamat sa Diyos bago ako kumain. Oh, sabi ng taong kausap niya, hindi ako ganyan kasi ako'y nagtatrabaho at ako'y nagpapawis at kumikita ako ng pera. Hindi ako nagpapasalamat kahit kanino at diretso ako sa pagkain. Sabi ni Dr. Ironside, yes,
you're just like my dog. That's what he does, too. Kagaya ng aso ko, diretso kain lang. Walang pagpapasalamat sa Diyos. Ikaw ba ay tinatamaan dito? Hindi ka hayop, ikaw ay tao na nilikha ng Diyos. Hindi lang pagkain sa araw-araw, sa lahat-lahat ng kabutihan ng Diyos. Lalo na ang makalapit tayo sa pagsamba. Lalo na ang makinabang tayo sa pagtuturo tungkol sa kanyang kadakilaan. Ang lahat ng ito, ang lahat ng espiritual na pagpapala, ang paglapit sa kanyang trono, ang mga pamanang kanyang pangako. Napakarami, may awit tayo, count your many blessings and name them one by one. Napakarami. Kasalanan ang hindi mapagpasalamat sa pagsamba. Magsisi ka, kapatid. Magbago tayo. Pinadala ng Panginoon ang virus na ito para magsiyasat tayo sapagkat nakakalimot tayo sa pagpapasalamat. Magpuri tayo, magpasalamat tayo sa Kanya na talagang napakabuting Diyos. So ito ang mga prinsipyo na hindi nagbabago sa pagsamba. At may dahilan ang pagsamba, ang paglapit sa Kanya. Ang ating Diyos ay napakadakila. Siya'y buhay na Diyos. Siya ang Diyos na mannilikha sa lahat. Dapat tayong lumapit sa Kanya ng kamalayan na may Diyos tayo na nakakatakot sa isang paraan sapagkat Siya ang Diyos na nagpapadala ng earthquake, nagpapadala ng pandemic. Siya ang Diyos na maaaring pigilan Niya ang pagdaloy ng pagkain. Maaari Siya magpigil ng ating mga hininga. Siya ang Diyos din ay makapangyarihan na unlimited ang Kanyang power. Sa isang banda ay dapat tayong magalak na may Diyos tayo na puno ng pag-ibig, ng kahabagan sa mga kagaya natin walang magagawa. Siya ay soberano sapagkat ang Panginoon na dakilang Diyos sa verse 3, dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Walang ibang Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita, ng mga Assyrian, maging sa panahon natin ay hindi Diyos. Sa aklat ni Isaiah, may isang puno, ginawang bangka, ginawang saguan, ginawang sandok, ginawang toothpick, yung kaperaso, inukitan at sinamba. Hindi yan Diyos. Gaya din ng mga Diyos-Diyosan ngayon. Isa lang ang tunay na buhay na Diyos na mannilikha ng lahat sa kalangitan at sa kailaliman sa sangkalupaan. Lahat, kahit ang diablong si Satanas, lahat ng mga demonic forces ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Siya ay hari, siya ang namamahala sa kaitaas-taasan, sa mga kabundukan, sa kalaliman. Siya ay namamahala sa lahat. Kaya ang aklat ng Roma ay nagpapahayag sa atin, pagkatapos sabihin na walang matuwid, wala kahit isa, ay sinabi niya mula sa Kanya, dahil sa Kanya, para sa Kanya ang lahat. Purihin ang Diyos, sumakanya nawa ang kalawalatian, magpakailanman. Nilikha niya ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng salita lamang. Sa looban ng 6 na araw, nilikha niya ang lahat. At ito'y nagpapatuloy. At ito'y pauwi sa Kanya. Siya ang lumikha sa atin. Nilikha niya tayong kahanga-hanga. Psalm 100 verse 3, it is He that made us and we are His. Sambahin natin ang Diyos. Hindi lamang sa personal, pamilya, sama-sama, come! Maliban na ikaw ay mapigilan ng anumang karamdaman ng virus kagaya ngayon. Hindi ito yung normal. Hindi ito normal na tayo sama-samang nais na higit siyang makilala sa ating awitin na may kagalakan sa Kanya. At may dahilan kung bakit sapagkat siya'y dakilang Diyos natin. At hinihingi niya ang tunay na mababa na pagsamba na hindi kinakaligtaan, na sama-samang magpuri sa Kanya. Hindi lang siya Diyos na soberano, mannilikha sa lahat, hari ng mga hari. Sa verse 7, siya din ang ating pastol.
sapagat siyang ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ipinapahayag dito ang napakamalapit na Diyos. Isang dakilang matalinong taong si C.S. Lewis ay nagsabi sa kanyang aklat na surprised by joy. And Lewis tells us of his conversion from agnosticism to living Christian faith. And Lewis says he finally came to the point that he could accept verse 6 of the Psalm, that God was creator, but he struggled to move to verse 7 to believe that God is an intimate God who cared about him personally. Yan ang Diyos natin, nakahanga-hangang napakataas. Subalit siya'y nagpakababa upang tayo abutin at magkaroon ng pinakamalapit na relasyon na may tipan sa kanyang anak na si Jesus. At siya'y nangangalaga kagaya ng tunay na pastol. Galing ako sa Saudi at maraming mga tupa doon. Nakita ko yung mga pastol ng tupa, kung paano nila pinangangalagaan ang kanilang mga tupa. Ganito ang ating Diyos. Kaya mayroong paanyaya, mayroong tunay na dahilan ang ating paglapit sa Kanya, sa Kanyang kadakilaan at sa Kanyang kabutihan. Kaya sa ating paglapit ay tunay tayong sumamba ng nararapat sa Kanya. Hindi sapat na ito'y ipaliwanag, sapagkat pinaliwanag ito ng nakaraan. Maraming mga tulong na mga aklat para magpaliwanag sa atin ang nararapat at tamang pagsamba. Pero ito ay nagpapahayag sa atin sa Espiritu at katotohanan, sa gabay ng Espiritu Santo, at sa patnubay ng liwanag ng turo ng salita ng Diyos, lalo sa bagong tipan. Ang ating pagsamba ay nakapokus sa kaluwalhatian ng Diyos, nakapokus sa kaluwalhatian ng kanyang anak na si Jesus sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang pagpakababa, sa kanyang muling pagbabalik. Ang Ebanghelyo, ang sentro ng pananambahan upang mapalakas ang tao ng Diyos, upang maapanyaya ang mga nasa labas ng kaharian ng papapahamak. At ating binibigyan din sa ating pananambahan ang mga ordinary means of grace, ang mga paraan ng Diyos sa ating pagsasamba na awit na mayroong nilalaman ng katotohanan sa Biblia. Sa ating pagsamba ay may kababaan ng loob sa panalangin sa Kanya. May kagalakan sa pakikisama. May kahandaan sa pakikinig sa salita ng Diyos. Sapagat ang salita ng Diyos, hindi yan opinion ng tao, hindi yan latest fads, hindi yan yung mga trending, hindi yan yung mga opinion ng tao. Ito'y salita ng Diyos na buhay. So may paggalang na nararapat. May kagalakan sa harapan ng Diyos. Ibigay ninyo sa Panginoon ang nararapat na kaluwalhatian para sa Kanya. Sumamba ka ngayon. Kung hindi, ikaw ay mamamatay. Narito ang ikalawang bahagi, may pagbabala o may kagalakan, may panawagan sa pagsamba. Subalit nakita natin dito na may halimbawa siya ng pagre-rebelde sa tao sa lumang tipan, totoong kasaysayan, totoong mga tao, inilagay sa Biblia upang ikaw at ako ay maging seryoso sa iyong pagsamba. Ang sabi ay ngayon, hanggang ngayon ay ngayon. Kung inyong pakikinggan ang aking tinig sa verse 7, ngayon ay naririnig mo. At ginagamit niyang modern technology upang ang salita ay tumakbo at maglakbay at makarating kung sangkang kwarto ngayon. Pakinggan mo ngayon. At huwag mong pagmatigasin. Nabasa natin kaninang salita ng Diyos. Ang mga tao ng Diyos na mula sa Ehipto, 400 taon, 400 na pwede na silang mabura sa balat ng lupa, 400 taon. Subalit ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako ng pagliligtas at pagdala sa kanila sa lupang pangako.
At sa bawat mananampalataya kay Kristo, ito'y larawan ng ating pagkakaalipin sa kasalanan, ang ating paglalakbay sa sanlibutan, kagaya ni Christian sa Pilgrim's Progress na may mabigat na kasalanan at sa krus ay natanggal ang kasalanan at siya'y naglakbay sa kabila ng maraming pagsubok upang makarating sa Celestial City, sa langit sa piling ng Diyos magpakailanman. Subalit nagbigay siya ng mababala na may mga tao maging sa kalipunan ng mananampalataya, matigas ang ulo, matigas ang puso. Kaya may babala dito, baka ikaw, kahit na ikay sumasamba, ang salita ng Diyos, walang epekto marahil sa iyo, lalong tumitigas ang puso mo. Pinadala niya ang COVID-19 para pigilan ang iyong ating mga ginagawa. Upang siyasatin mo, ang Diyos ay may mensahe. Ngayon, kung narinig niyo ang aking tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso, gaya ng history sa Meribah. Sa mga tao na pinagpala niya, nagreklamo sa Diyos, sa kanilang inumin, sa kanilang pagkain, sinabi niya kay Moses, dinala mo ka ba kami dito para patayin? Imagine mo yan. Sabi ng Diyos, hindi ikaw lamang ang kanilang hindi ginalang. Ako na makapangyarihang Diyos na humati sa karagatan, na nagpadala ng 10 salot sa Ehipto, nagpadala ng pagkain sa inyo, nagbigay ng protection. Alam ko yan, galing ako sa Saudi, napakainit doon. Yung aming ilong ay nagdurugo, ang aming mga labi pumuputok sa init ng araw. Iningatan sila ng Panginoon sa lugar na iyon na alam ko. Puro reklamo. Sabi ng salita ng Diyos sa iyo, huwag matigas ang puso mo. Sa paglapit sa akin sa pagsamba, sabi ng Diyos, mapuno ka ng kababaang loob, mapuno ka ng pagpapasalamat, mapuno ka ng pagtitiwala, ng pag-asa sa akin. May paghanga, talagang hanga ako. At hindi ako tumitigil sa aking layunin ng pagtutubos upang ihatid ko kayo at ibalik ang paraiso sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Huwag mong pagmatigasin ang inyong puso. Exodus 17:2. Kaya't ang mga taong bayan ay nakipagtalo kay Moses at nagsabi, bigyan mo kami ng tubig na mainom. At sinabi ng Moses sa kanila, bakit kayo nakipagtalo bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? Subalit ang taong bayan ay nauhaw roon at sila'y nagreklamo laban kay Moses. Sinabi, bakit mo kami inilabas sa Ehipto upang patayin mo sa uhaw? Kaya yung lugar na yung tinawag na Meribah, ibig sabihin ay paninisi, pakikipag-away. Meribah. Masa, ibig sabihin, kanilang sinubukan ng Diyos. Tinukso ang Diyos. Ang Diyos, tutuksoin mo, susubukin mo. Yan ang ginagawa mo. Yan ang ginagawa ko kung matigas ang puso mo. Na sa iyong pagsamba, imbis na may malambot na puso, handang makinig, handang magbago. Nawa, ligtas tayo sa COVID na ito. Hindi pa natuto yung mga yan after 40 years. Lahat ng mga nagbatigas, pinatay ng Panginoon sa disyerto. Imbis na makarating na sa Promised Land, paikot-ikot sila sa disyerto, 40 years. Yun ang pinakamahabang funeral every day. Kagaya ngayon, ilang namamatay sa Amerika, umabot ng 1,000 o 2,000 a day. Hindi ko alam, basta everyday hanggang sa maubos ang 20 years old pataas na reklamador. Matigas ang puso, matigas ang ulo. Sa kabila ng pagpapala at kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, baka meron sa atin ngayon na andyan ka at kinakausap ka niya kung naririnig mo ang tinig niya sa salita. Sa awit 95,
na siya namang ipinangaral ng Hebreo 3 and 4. Huwag mong pagmatigasin. Huwag mo akong subukan. Sumunod ka. Magtiwala ka. Huwag kang gumawa ng sarili mong paraan. Paano ka mabuhay? Paano ko sumamba? Yung Pangulo natin, sa pagsisikap na mapigil itong virus na ito, sinabi niya isa lang ang batas para sa COVID na ito, para sa lahat ng bansang Pilipinas. Yung mga mayor dito na gumagawa ng sarili niya, kung may opinyon kayong iba, umuwi kayo sa bahay ninyo. Ilagay ninyo sa cabinet ang opinyon ninyo. Mas lalo na ang Diyos sa tamang pagsamba. Hindi kagagawa ng pagsamba, pamumuhay ng labag at hindi niya sinabi. Huwag matigas ang puso. Mapuno ng pagpapasalamat. Mapuno ng kababaan. Marami niyan sa bagong tipan na may dahilan din yan. Kagaya ni Dimas Makamundo, mas mahal niyang sanlibutan. Mga bagay galing sa Diyos. Mga gawain na related sa Diyos, pero yung Diyos mismo, baka ganyan ka, kapatid. Abala ka sa mga bagay na gawain para sa Diyos. Nagagalak sa mga bagay galing sa Diyos, pamilya, pagkain, kalakasan, katalinuhan, name it. Lahat ng bagay galing sa Diyos. Pero hindi nagagalak at tunay na sumasamba sa Diyos. Kaya sa panghuli, sabi ng Panginoon, kaya't sa aking galit, ako'y sumumpa. Sila'y hindi dapat pumasok sa aking kapahingahan. Sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. Alam mo, ang ating Panginoong Yesus, meron siyang paanyaya sa Mateo 11:28, kayo, lahat na nahihirapan, kayong lahat na napapagal, dahil sa kasalanan, dahil sa dulot ng kasalanan, dahil sa inyong kahangalan, dahil sa inyong katigasan ng puso, dahil sa inyong pagsaway, dahil sa inyong reklamador na ugali, kawalan ng pagpapasalamat, hindi sumusunod, hindi naglilingkod, hindi nagpapasalamat, hindi nagtitiwala. Come to me! Lumapit kayo. Matuto kayo sa akin. Pasanin niyo ang aking pamatok. Sapagkat ang aking pamatok, ang aking pagtuturo, ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng Diyos, ito'y magaang. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan, ng tunay na kaligtasan, ngayon at magpakailan paman, na kung saan ay wala ng pagluha, wala ng kirot, wala ng anumang resulta ng kasalanan. Kaya may babala dito na dapat nating pakinggan. May pagsamba, may dahilan, may paanyaya. Ngunit may babala, may ultimatum, today. Today, hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin nakikita yung mga virus kung saan tayo tatamaan. Today, nakikinig kayo mga kaibigan, mga kapatid, saan man kayo nandun. Today, siyasatin mo paano ka sumasamba sa harapan ng Diyos. Makinig ka sa Kanya. Kung iyong napapakinggan ng Kanyang tinig, maging sensitibo ang tainga mo. Hindi lamang mga sanlibutan at mga bagay sa sanlibutan ang iyong pinakikinggan. Pakinggan mo ang tinig ng iyong mannilikha, ng iyong pastol, ng iyong manniligtas, ng iyong Diyos, ng iyong Panginoon. Merong ultimatum dito ng pagwatigas ng puso, kabaliktaran ng pusong malambot, handang makinig at tumanggap ng salita ng Diyos. May ultimatum dito
na tingnan ninyo ang history. History repeats itself. Kung matigas ang puso, may babala dito, may ultimatum dito. I swore. Saan siya susumpa? May mas mataas pa ba sa Diyos? Wala sa kanyang sarili, sa makatuwid. Pag sinabi niya, ikaw ay hahatulan. Kaya ngayon ay panahon ng biyaya, panahon ng kahabagan. Narito muli ang paanyaya, hali kayo, tayo'y umawit sa Panginoon, tayo sumigaw ng may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan, lumapit tayo sa kanyang harapan ng may pagpapasalamat, tayo sumigaw ng may kagalakan sa kanya ng mga awit at pagpupuri, sapagat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos, nasa kanyang kamay ang mga kalaliman ng lupa, ang mga kataas-taasan ng mga bundok ay kanya rin, ang dagat ay kanya, sapagat ito'y kanyang ginawa, ang kanyang kamay ang lumikha ng tuyong lupa. O parito kayo, tayo'y sumamba, yumukhod tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manilikha, sapagkat siya'y ating Diyos, at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kamay. Ngayon, kung inyong pakikinggan ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso upang kayo makapasok sa kanyang kapahingahan ngayon at magpakailanman. Iligtas nawa tayo ng pandemic na ito at magbalik tayo na may panibagong sigla sa ating sama-samang pagsamba. Dahil karapat-dapat siya, may dahilan ng ating pagsamba, may kagalakan, may pagpapasalamat sa pagsamba, mayroong ding babala. Huwag matigas ang puso. May kababaan, puno ng pagpapasalamat at pagmamahal, at masunurin kagaya ng Panginoon, na bagamat Diyos ay tunay na Israelita, naging masunurin hanggang sa punto ng kanyang kamatayan. Not my will, but yours be done. Let's pray. Dakilang Diyos, mahal ka namin, sinasamba ka namin. Patawarin mo po kami sa aming katigasan. Ligtas mo kami, baguhin mo po kami. O Diyos na mahabagin, i-revive mo ang iyong mga anak. Iligtas mo ang mga tao. O Diyos, para sa iyong kapurihan, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.